Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balatang YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Happy Saturday po sa lahat ng ating mga kabibig dyan. Kumusta kayo? At sana nasa mabuti po kayong kalagayan at magpasalamat tayo sa ating background. Di ba maganda na ang background natin? Galing yan kay Edgar Nemo. O di ba? Marami ay nakapuna na maganda daw ang aking background para ng professional reporter. Uy, ano ka ba? Huwag kang ganyan. O eto na. Nako, maraming tumawa sa katangahan ni Jinky Luestro at ang House Prosecution Panel. Mantikin mo, court sheriff na sinuntok ni BP Sara gagamitin pa na maging witness. Tapos itong court sheriff wala palang alam. Pala desisyon itong si Jinky Luistro at et al. Pati si Tere Radon, Tere Ridon, nasupalpal sila kasi ang court sheriff na yan ay nagsalita na ayaw niyang masali sa political story. Ayaw niyang I don't know kung dapat ba niyang ugkatin or dapat bang magpagamit siya. Ayaw niyang magpagamit kabibig. Nanahimik ang kanyang buhay, may maganda siyang trabaho. At bakit pa talaga kailangan siya? Ang chika pa kabibig. Itong Jinky Luestro et al. Nag-hire pa ng psychiatrist. Oo, para daw ito daw ang magsusuri sa mga statement ni BP Sara. Yung video ba nung kung saan sinabi ni BP Sara kung meron mang mangyari sa kanya, hindi pa tatahimikin sila BBM, Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. Naku, susuriin yan sa bayad na psychiatrist na Tere Ridon. Sabi pa nila, fair ito ha, pero sila yung nagbayad. Sila yung magpapa-assess. Paano maging fair yan? Dapat ang Senado, ang mga Senate judges, ang mga senador na hukom, sila yung magre-request ng psychiatrist kung hahayaan ba nila ito. Di ba just because of that video, the psychiatrist will evaluate the whole persona, the whole attitude, the whole pagkataon ni BP Sara. Wow! Gaano ba kagaling at perfect yung psychiatrist na yan? Kasi ito Ramil Madriaga, bokya sila. Trillanes, bokyang-bokya. Court sheriff, bokya, super duper bokya. Ngayon psychiatrist na naman gagamitin nila. Wala ba silang ibang naisip, no? Sabi nga nila, baka yung kindergarten teacher ni BP Sara, hahanapin nila para maging witness. Or baka yung nakaaway ni BP Sara sa kantin, baka hahanapin din nila. Or baka yung mga classmate ni BP Sara na may inggit sa kanya, hanapin nila. Para talaga ipamukha sa buong Pilipinas na ang pangit ng ugali ni BP Sara. Ito kabibig ha, si Attorney Sal Panelo. Katangahan ni Luistro pinagtawanan ni Sal Panelo. Ito kabibig ko, makinig tayo kay Sal Panelo at paano niya ito, kung ano ang kanyang nalalaman hinggil sa nangyari noon nung sinuntok ni BP Sara ang court sheriff. At aminado naman ni BP Sara. Aminado naman si BP Sara, hindi naman siya nag-deny. 'Di ba? At pakinggan natin ha kung ano ang totoong istorya kasi yung iba hindi nakakaalam or nakalimutan na kasi nila yung istorya na yan. Pilitan talagang binabangon, pilitan talagang inuugkat ng mga Luistro et al. Ito kabibig, makinig tayo. Ito yung totoong istorya. Ito ha, kinig tayo. Kaya kayong mga taga-prosecution, magmumukha lang kayong tangi pag yan ginawa niyong testigo. Pag-usapan natin tungkol dun sa isa pang ilalabas na witness ng prosecution na team ay yung sheriff na sinuntok ni VP Sara Duterte nung siya'y mayor pa. Ano pong masasabi? Ang kanilang motibo, ipapakita nila ang tendency ni Inday Sara na may karahasan siya. Innate, kung mga katutubo sa kanya. Alam po ninyo, meron akong... Yun kasi ang gusto nila ipalabas sa media at sa mga tao na ito si BP Sara talaga mahilig sa karahasan. War freak to. Yun ang gusto nilang ipakita sa publiko, sa ibang tao, mga kabibig. Pero nagkamali sila
nasupalpal sila, napahiya sila kasi yung court sheriff ayaw makipag bend the law or makipag kasama sa kanilang mga drama. Pero sabi ng ilan, nako baka drama lang yan ng court sheriff, paayaw-ayaw siya ngayon pero kung makatanggap ng maleta baka darating yan sa impeachment trial. Eh, malay natin kabibig, di ba? Malapit na pala, di ba? Personal na kaalaman dyan. Sapagkat ako ang pinakiusapan ng kanyang ama Pala. na mag-abogado kay Inday Sara nung nanuntok siya ng sheriff. At inimbestigahan ko kung anong nangyari. Ito ang nangyari doon. Kaya kayong mga taga-prosecution, Makinig kayo. magmumukha lang kayong tangi pag yan ginawa niyong testigo. Bakit ito nasuntok? Ang sitwasyon noon, merong demolition doon sa isang lugar sa Davao. Dahil mga illegal settlers, kumbaga, merong mga nakatira doon na tinirahan ng mga tinatawag natin ng mga panahon na squatters. Kaya naghahain sila ng demanda, yung may-ari, at nanalo sila. Kaya may order na evacuate na sila, umalis na sila doon. Ngayon, dumating na yung mga pulis upang ipairal ang order ng eviction. Pero ang problema ho doon, yung mga tao, syempre galit sila. Ayaw nilang pumayag. At yung mga pulis naman, gustong ipatupad yung order. At talagang gagamit sila ng dahas. Madaling sabi, parang bulkan na puputok na. Ngayon, si Inday Sara at that time, mayor ng Davao, tinawagan niya yung sheriff. Sabi niya, wag mo muna ipatupad dyan. Parating ako dyan, hintayin mo ako. O madaling sabi, sa halip na hintayin si Inday Sara, itinuloy niya. At nung pagdating ni Inday Sara, talagang sasabog na ho yung karahasan. Ano ang ginawa niya? Alam niyo, bilang mayor ng Davao, bilang leader na tinitingala ng tao doon sa Davao, kailangan gumawa siya ng isang hakbang upang matigil, hindi matuloy yung pagsabog ng karahasan. At ang pamamaraan na epektibo lamang at nahinto nga yung pagsabog ng karahasan ay nung sinapak niya, sinuntok niya itong si sheriff. At nakita ng tao doon dahil yung pinaka-boss ng siyudad nila ay gumalaw na at pinahinto na yung ginawang labag sa batas. At saka natin, huwag niyong kalimutan na labag sa batas ang ginawa ng sheriff. Bakit? Sapagkat sa batas, bago mo ipatupad yung order of eviction, ay meron pa 30 days bago maging penal yun. Kasi kailangan pa magkaroon ng pagkakataon. Kaya pala ayaw din ng sheriff na mag-witness kasi malalaman ang kaniyang kamalian. Kaya pala takot siyang mag-witness kasi ang tawag dito, mabubuhay ulit ang kaso, mabubuhay ulit kung ano ang rason kung bakit yun ang nangyari. Magmukhang tuloy na babalik ulit niya yung karmang ginawa niya. Mas lalo siyang, ang tawag to, mas lalong madaming magagalit sa kanya. Kasi yung tawag dito, yung nakalimutan na nangyari, pilit binubuksan ng mga prosecution panel. Itong sheriff na to parang takot na rin pumunta sa agaw. Gusto nila. Kaya ang sheriff sabi, ayoko na, tama na. Kasi I've learned my lesson at alam ko namang mali ako sa ginawa ko. Bakit ko ba uulitin ito ulit at haharap ako sa impeachment trial na maging witness laban kay Bibi Sara? Alam ko namang ako, sarili ko, talong-talo ako at may kasalanan ako. Si Bibi Sara nakipag-communicate pala sa kanya. Oo. Yung mga idinimanda mo na humingi ng rekonsiderasyon. Kaya tama lang ho yung ginawa. Hindi ho yun nagpapakita ng maras, kundi nagpakita ho ng liderato. Nagpakita na marunong siyang pahintuin
ang nag-aambang gulo at karahasan Tama. na magdudulot ng mga sugat at kamatayan dahil biro niya kung nagkabarilan doon, di maraming patay doon. Hindi Tama. po ba? Kaya yun ang kalakaran na bumabalot doon sa pagsuntok ni Inday Sara. Okay, kita nyo, walang nangyari doon sa kaso. Hindi naman kasi kasalanan. Yun ay pinakita niya lang kung paano maging isang leader ng isang lugar kung saan ay nakaamba ang pagtutok ng isang karahasan na magtutulot ng kaguluhan at maaaring kamatayan ng mga mamamayan sa lugar niya. Yun pala ang nangyari, Kabibig. Hindi pala kasalanan ni BP Sara. O, di ba? Tapos, gagawing witness. Natural, kung ako ang court-chief, ayaw ko nang balikan yung nangyari. Ibinaon ko na sa limot kasi may kasalanan din ako that time. So, ayaw ko nang pag-usapan ulit kasi alam ko baka mababash ako. Nung time na yun, hindi ako nabash sa social media. Baka kung uupo akong witness, tapos kung anong sasabihin ko doon, malalaman nila ang totoong istorya, mas lalo akong mababash at baka mawalan ako ng trabaho. Uunahin ko muna yung sarili ko at ayaw kong maging part sa mga political drama nila. Yun, at least maganda ang desisyon ng sheriff, court sheriff, kasi kung mag-yes siya, baka pati pamilya niya madadamay sa kahihiyan. Alam pala natin ang katotohanan sa nangyari. Tinawagan pala siya ni VP Sara na, wag muna, kausapin ko muna yung mga tao. Ang sheriff parang parang komportable. Yun ang nangyari. Di ba? Ito pa ang makomento ng mga ilan, ha. With your due respect and your pronouncement that you're not interested to be the vital witness in the impeachment proceedings of VP Sara, rest assured that the majority of the people will rally behind you to tell the truth as a dignified public servant. Nonetheless, Cousin, it is your prerogative and decision not to attend. God bless you, Manning. It means na they appreciated sa ginawa ni Abby Andres ang courtship. Gawin kang sandalan nila, Kuya Bong, para sa kanilang mga politics career. Napakarumi na ang bansang ito dahil lang din sa mga politikong sakim sa salapi at kapangyarihan. Masikit pakinggan pero yun po ang totoo. Masayang katropahan si Kuya Abby Andres, kaya wag niyo pong nangguluhin mga crocodile. Kuya Bong, dami nagkalat ngayon na fake news, dadalo ka daw at kumakalat sa social media, lalo na yung mga bayarang media. Malalaman din na makikita ng post nila na di totoo yun. Di talaga totoo, Kabibig. I-share ko sa inyo, ha. I-share ko sa inyo yung Facebook fan page ni Abby Andres. Talagang sabi niya, it's not true. Yung mga bayarang media na ito, Kuya Bong, daming nagkalat ngayon na fake news daw, dadalo ka daw. Yon ang kumakalat sa social media, lalo na yung mga bayarang media. Si Abby Andres na malalaman din ng makikita ng post nila na di totoo yon. Grabe, double time sila ngayon para lang ma-impeach nila si Sara. Hinhalongkatan nila yung mga halos isang dekada na pangyayari. Right decision, Insan Abby, make life simple and comfortable. Diba? Can I share this, Abby Amping? Yes, ma'am. Diba? Madami ang sumaludo kay Mr. Abby Andres. Ito yung public announcement niya. Please do not involve me in any participant political matters. I have been appointed in the Supreme Court as a Human Resource Management Officer, a second-level position. It is my position ever since to refuse to comment on the incidents when I was holding a first-level position, particularly Sheriff 4 of the Original Trial Court. The media reports are self-explanatory. Yun, Kabibig. So yun ang nagpapakalat na maging surprise witness si Abby Andres, wag na kayo mag-assume. Wag na kayo magdrama kasi it is not true. Okay? Yung nagpakalat dyan na surprise witness, na ganito ganyan, magugulat na lang si BP Sara, matataranta si BP Sara, wag kayong mag-expect at wag kayong magdrama. Ito yun Ito yung kanyang Facebook fan page, mga Kabibig. Yan.
Kabibig. So, yun lang po, kabibig ang ating Lebak-Lebak for today. Ano ang iyong reaction hinggil dito? O nalaman mo na ha kung ano ang totoong istorya ha sa likod na kung bakit sinuntok ni Bibi Sara si Court Sheriff Abby Andres. O, ano makakomento nyo dito? Katangahan talaga. O, para desisyon talaga sila. Katangahan, para desisyon. Para yatang kumain sila ng kanilang sariling tae. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.